Para makakuha po tayo ng update tungkol pa rin po dyan sa sitwasyon sa Netherlands, tawagin na natin si Mon Gualvez, nag-uulat ng live. Mon, parang may nangyayari ulit sa likod mo, no? Mga supporters pa Oo rin ba nga yan? Actually, nakailang takbo, balik ako dito kasi biglang-bigla may mga nangyari dito sa area. Unahin ko na bago ko puntahan sana yung sagot na nung kampo naman ng prosekusyon. Ngayon lamang, dumating si Vice President Sara Duterte dito sa lugar bago mag-alas 2 ng hapon. Dito yung oras yan sa The Hague, Netherlands. And then, a certain number of minutes, dumating din bigla naman si Hanelet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa tayong information kung bakit naging parang malaking issue yung pagbalik ni Ma'am Hanelet dito kasi nga bumisita na siya kaninang alas 8 ng umaga oras sa The Hague. At ngayon lang, ito yung mga kausap ngayon ng mga supporters ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaninang bago mag alas 11 ng umaga dito sa alas 10 sa umaga rather, oras pa rin sa The Hague, dumating din yung abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. So, wala pa tayong information kung bakit bumalik pa si Hanelet Avancenia sa loob. Hindi natin nakikita pa so far si Kitty or si Veronica Duterte dito sa lugar. Di rin siya kasama ni Hanelet nung bumisita siya kanina dito bandang alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Bawat visit kasi, nabanggit na rin ito ni Jovi before, 1 oras yung pinapayagan. So we are still waiting now after makalabas na ng mga family members dito sa detention center sa Scheveningen prison sa the Netherlands. Ngayon lamang ulit nakabalik at nakabisita ang mga kaanak o mga family members ni dating Pangulong Duterte after number of days na hindi sila napagbigyan makapasok sa loob dahil nga kino-confirm pa ito ng korte kung sino at kung papayagan ba. Kasi in the past days pa mga lawyers lamang ang pinayagan makapasok dito sa lugar. Samantala, mabalikan ko lamang yung kanina na report na tumugon na yung kampo naman ng prosekusyon hinggil dito sa jurisdictional argument na sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi nila mukhang kaya nilang tapatan itong jurisdictional argument dahil they still believe na nangyari nga daw yung krimen noong mga panahon na miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At nung tinanong din natin ito actually kay Attorney Nicholas Kaufman, kung ano sagot niya dito, excuse me, ang sabi niya, hindi daw niya ito sasagutin sa media dahil ito daw yung mga bagay na dapat niyang i-argue sa court proceedings. So at the same time, sinagot din naman ng kampo ng prosekusyon na bagamat wala pa, pinaplano pa lamang na maghain ng motion or request for interim release ng kampo ni Duterte, nakahanda na rin daw sila na tutulan at talagang kumbaga kontrahin itong naturang motion dahil para sa kanila makapangyarihan pa rin ang pamilya Duterte at nangangamba sila sa kaligtasan ng mga testigo at ng mga biktima sakali makabalik daw sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mon, Marisol Chiqui. balikan ko lang yung interview mo kay Senator Robin Padilla. Sabi mo kasi dun sa report mo kanina, pauwi na pala siya. Pero hindi siya nabigyan ng chance na makausap si FPRRD, no? Wala siya dun sa listahan. Family lang talagang ine-entertain. Oo, hindi siya nakabisita, hindi niya nakita dito sa loob ng piitan si former President Duterte. Pero alam nyo, sabi ni Senator Robin, araw-araw daw siya nag-email at umaasa na baka mapagbigyan. Pinabanggit na doon, political party mate, at the same time, yun nga, kaibigan, pero may parang list of priorities kasi itong International Criminal Court in which inuuna nga nila yung family members and then lawyers. So, sa araw-araw, sa 2 linggo na nandito si Senator Robin Padilla, he mentioned to us na talagang araw-araw din daw siyang nagre-request na baka mapagbigyan. Kapareho niya actually si former presidential spokesperson Harry Roque na araw-araw din nagre-request pero pareho din silang hindi napagbigyan. Ayun nga lang, nag-utos na daw si dating Pangulong Duterte kay Senator Robin rather, na bumalik na ng Pilipinas para mangampanya kasi wala daw magpapakilala sa kanilang mga party mates if ever. Mon, kanina nabanggit mo yung confirmation of charges. Kasi mga kapatid, itong confirmation of charges, ito yung next step after nung pre-trial, di ba? Tapos kanina nabanggit mo rin, Mon, na sabi ni Attorney Nicholas Kaufman na ipepresent nila yung case nila na illegal nga yung pag-aresto o pag-surrender, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. So kung if the judges will have it, na okay nga itong argumentong ito, ibig sabihin ba
kung before the confirmation of charges ha, ibig sabihin, as in makakauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at wala ng confirmation charges and it will stop there. Ganun ba yun? Yes, Chiki, tama ka. No? So, oras daw na ma-hear yung argument ng kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi naaabot sa confirmation of charges eventually itong kasong ito. No? So, maka-cancel technically at makakabalik na rin siya sa Pilipinas eventually. Wow. So, make or break pala itong pag-present ng kasong yan. Sa mga Oo, pero again judges. ang sinasabi din kasi ng kampo ni dating Pangulong Duterte, according to Attorney Kaufman himself, ayaw niya mag-presume. Ayaw niya mag-presume kasi dalawa daw yan. Either, yun nga, didinggin yung motion niya na dahil sa jurisdictional argument or pwede i-combine na lang daw doon sa confirmation of charges itong argument na ito. Ibig sabihin, tatagal pa hanggang Setyembre bago i-hear. okay. So again, there's always a possibility. Kaya ayaw niya kagad talagang sabihin na it might, na pwedeng pauwi na kagad at it might be, kumbaga, a make or break na pauwi na if ever man mapag-desisyonan. Kasi nga, medyo nangangamba rin siya dahil big case itong nangyayaring ito kay dating Pangulong Duterte. So, he is not that somehow, kumbaga, 100% confident kung papaboran ba siya ng judges over the argument that he will be filing. Pahabol pala mon, yung legal team pala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabuo na talaga. Kasi naalala ko as of yesterday, parang may isa pa silang hinahanap na lawyer eh. Dalawa yung may papeles, dalawa yung hinihintay, tas may isa pang hinahanap. May update ka ba doon? Alam nyo, oo, Chiki, paulit-ulit nagtatanong si Attorney Kaufman tungkol dyan. Ayaw niya sabihin, ayaw niya sumagot. Ang sinasabi lang niya, we are in the final touches. We are in the final touches. So we are, hindi natin makumpirma kung ito bang final touches na ito. Ang ibig sabihin ba niyan, may inaantay pa, kompleto na, inaayos na lang ang mga papeles. So medyo blanco pa tayo sa puntong yan.